Hallelujah, purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid sa pananampalataya. At tayo ay dadako ngayon sa Hebrew 7, mga kapatid. No? So ang araw na to ay araw ng Sabat na ating pinagkakaisa at ating pinapasok. No? At mapapatuloy tayo ngayon dito sa pagkakakilala natin. Sino ba si Melchizedek? Alright? Hallelujah. So sige po, tayo po ay magpatuloy. Sabi dito, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at siya'y binasbasan nito. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Hallelujah. Ang unang pahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailan paman. No? So first of all, mga kapatid, no, ah before tayo magpatuloy no, sa pagkakilala natin kay Melchizedek, kailangan natin malaman ang kahulugan ng kanyang pangalan. Sabi dito, ang unang bahagi ng pangalang Melchizedek, ang ibig sabihin ay hari ng katuwiran. No? At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari din ng kapayapaan. So kapag tinignan natin yung pangalan niya sa Strong's, no? Hebrew Concordance, ang pangalan niya ay nahahati sa dalawa. Pinag-isa, compound, no? Ang unang bahagi ay tingnan natin. Ang unang bahagi ay Malak. Alam ko, Melek. Melek. Ang ikalawang bahagi ay Tzedek. Tzedek. Alright? So ano ba ibig sabihin ng Melchizedek? Yung Melek, ang ibig sabihin niyan ay king. King. Royal. Yan. Hari. Ang ibig sabihin naman ng Tzedek, righteousness. Righteousness. So kapag pinag-isa mo yan, Melik at Tzedek, magiging Melchizedek na ang ibig sabihin ay hari ng katuwiran. So tama na tama na ang ibig sabihin ng Melchizedek ay hari ng katuwiran. Ano naman ang ibig sabihin ng Salem? Kasi sabi dito, siya ay hari din ng Salem. Ang ibig sabihin ng Salem, alam ko sinearch ko na dito yun eh. Ayan, Shalem. Ang ibig sabihin ng Shalem ay peace. Peaceful. No? Salem. Peaceful. An early name of Jer. Jer. Sabihin, ang early name ng Jer, Shalem. Shalom, ibig sabihin yan ay peace. No? To be complete or sound. Shalom. Shalem. Shalom. Ang ibig sabihin ng shalom, peace. Peace din, kapayapaan din. No? So magkakaiba lang ng spelling pero lahat ng yan ibig sabihin ay peaceful. So dito sinasabi dito mga kapatid no sa Hebrews 7 na si Melchizedek ay hari ng Salem. Una pa lang hari ng Salem. Sabihin ng Salem ay peace. Kaya tama lang na tinawag siyang hari ng kapayapaan. So dito may mapapansin kayo dito na nababasa tayo na siya ay ang
ang first name ng Jer ay Shalem. Ang first name daw ng Jer ay Salem. Meron ba tayong idea, no, kung saan nagmula kung ano ibig sabihin ng Jerusalem? Jerusalem. Kasi dito nakuha na natin yung meaning ng Salem eh. Ano yung meaning ng Salem? Peace. Ang sabi dito, ang Salem daw ang unang name ng Jer. So sa lupa, meron tayong tinatawag na Jerusalem. Sa Hebrew, ang tawag doon ay Yerushalayim o Reyushalem. No? Name of a location. Ang meaning ng Jerusalem, dalawa. Dalawang pinagmulan niya. Shalem, ang meaning ay peace, at Yara. Ano meaning kaya ng Yara? Yan. Founded ang meaning ng Yara. Ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin ng Jerusalem ay foundation of peace. Tinatawag dito. Foundation of peace. So dito makikita natin no, yung foreshadowing. Foreshadowing. Tandaan nyo hindi pa nag-exist ang Jerusalem noong panahon ni Abraham. Pero si Melchizedek ay tinawag na hari ng Salem. So saan kaya yung lugar na Salem? No? Saan kaya yung lugar na Salem? At siya ay tinawag na kataas-taasang pari. Punong pari din siya ng Salem. No? Tandaan nyo, si Melchizedek, dalawa ang kanyang role. Siya ay una ruler o hari. Pangalawa, siya din ay tinatawag na punong pari. No? Kung ma-explain ko lang sana sa ngayon, pero sa mga susunod kasi sa Hebrews na yun natin ma-explain mga kapatid. No? Yung Salem na tinutukoy dyan ay yung Salem, yung city of Salem sa langit. Meron kasing Jerusalem sa langit. Ang tawag doon Second Jerusalem. Yung Second Jerusalem na yon matatagpuan natin sa Revelation pa. Yun ba yung bababa? Yun yung bababa. No? Doon sa Second Jerusalem, doon kasi yung kaharian, yung kaharian ni Kristo. Di ba nga sabi na tinanong siya nung ah, punong pari, no? Kung ikaw yung Kristo, di ba? Ay si ano yata nagtanong mo na nun, si Pilato, no? Ikaw ba ay hari ng Israel, di ba? Ang sabi niya, yung kaharian niya hindi nandito sa sanlibutan ito. Kasi yung kaharian niya nandun pa sa kalangitan, yung babalikan niya. Yung ipaghahanda niya yung mga alagad no ng mga rooms sa bahay ng kanyang ama. Doon sa langit yun, kapatid, no? Yun yung tinatawag na Second Jerusalem. At doon hari si Melchizedek. Kasi wala pang Jerusalem sa lupa. Ang Jerusalem sa lupa, mga kapatid, no, ay shadow lang ng Second Jerusalem sa langit na bababa. Yung Second Jerusalem na mababa sa Revelation. No? So, ibig sabihin, lahat ng bagay, no, let your will be done, sabi dito, kalooban mo ang masunod. No? Kung ano ang nasa langit, ganun din sa lupa. Kung ano ang tinatag kung ano ang tinatag ng mga alagad na pinagkaisahan nila sa lupa, pag-iisahin din doon sa langit. Kasi lahat ng nasa langit, no, na itinatag ng Diyos sa lupa, meron din, nag-i-exist din yun sa langit. Ark of Covenant, Templo, no, Jerusalem, lahat yung may mga sukat eh. At lahat yan pinakita sa mga gumawa nun. Kay Moises, no? Pag-aaralan natin yan, huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin yan in the future.
Alright? Pero ang ibig ko lamang sabihin do'n, 'no, na noon pa man mayroon na nag-e-exist na city, ang pangalan ay Salem. At doon, ang hari doon ay si Melkisedek. At siya din ang kataas-taasang punong pari siya din ang punong pari ng kataas-taasang Diyos. So dito, sabi dito, walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina, which is totoo. O angkan ng pinagmula niya. Hindi nga siya galing sa usually kasi kung ah, naghandog si Abraham kay Melchizedek, so sa lahi siya dapat ni Shem. Pero hindi kasi nabanggit kung saan lahi siya nagmula, no? O kung kailan siya pinanganak o kailan siya namatay, no? Tinulad siya sa anak ng Diyos. Siya ay pari magpakailanman, no? Si Kristo, ang di alam kasi ng iba, mga kapatid, no, ay foreshadow ni Melchizedek. Bakit? Dahil siya ay tinawag na hari. Siya ay hari. Siya ay king. King of Israel. Pero siya ay tinawag din na punong pari sa pinag-aaralan natin ngayon, no? So pareha sila ni Melchizedek. Si Melchizedek ay hari at punong pari ng Jerusalem, ng Salem sa langit. Si Kristo naman din ay hari at punong pari din ng Salem, ng Jerusalem sa ikalawang Jerusalem sa langit. No? So yung foreshadowing nila, pareho. Kaya doon siya itinulad sa pagkapari ni Melchizedek. Alright, so kung tatanungin nyo, nung mas malalim pa kung sino si Melchizedek, ang kailan natin i-explain yung pangalan niya at kung ano siya, kung ano yung katungkulan niya. Pero kung kailan siya, kung yung mga iba pang mga detalye, hindi kasi yun na saad, mga kapatid, no? Hindi na saad yung. Kahit sa mga lost books ng Apocrypha, sa Enoch, hindi rin siya naitala, no? Sabi dito, mga kapatid, no? Tignan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek. Sinasabi nito, ipinagkaloob sa kanya ni Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. No? So, meron na tayong karapatan na sabihin na ninuno natin si Abraham. Kasi nga tayo ay mga anak na ni Abraham. No? Pero sinasabi dito, gaano kadakila si Melchizedek as hari at punong pari ng Salem? Nang si Abraham ay nagbigay ng ikasampung bahagi sa samsam niya. No? Hindi naman siya required na ibigay yon kay Melchizedek. No? Pero yon ay kusang loob niyang ginawa, mga kapatid. No? Sabi dito, so paano natin nasabi na kusang loob siya? No? Kasi ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay inutusang kumuha ng mga ikapo mula sa mga Israelita na kanilang mga kapatid kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. Yan mga kapatid, no? Dahil ayon sa kautusan, no, na binasa natin, no, ay sa mga Levita lang binigay. Alright? Yung karapatan na kumuha ng tithes. Mababasa natin yun sa Numbers 18 verse 19 to 24. So basahin na natin, no, for the sake ng iba nating mga kapatid. Sabi dito, lahat ng tanging handog nila sa akin ay nauukol sa iyong sambahayan. Ito'y isang di masisirang kasunduan ko sa iyo at sa iyong mga anak at magiging anak pa nila. Sinabi pa ni Yahuwah kay Aaron, hindi ka nabibigyan ng bahagi sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ako mismo ang pinakabahagi at ang iyong mana. Ang bahagi ng mga Levita. Ang bahagi ng mga Levita ay ikasampung bahagi na ibibigay ng Israel. At ito ang nauukol sa kanilang paglilingkod sa toldang tipanan. Mula ngayon, ang mga taong bayan ay hindi na maaaring lumapit sa toldang tipanan, kundi makakasala sila at mamamatay.
Ang mga Levita lamang ang gaganap ng anumang paglilingkod sa toldang tipanan at pananagutan nila ito. Ito ay tuntuning susundin habang panahon sa kanyang sa lahat ng inyong salinlahi. Subalit walang kaparating lupa ang mga Levita sa Israel, sapagkat ang bahagi ng mga Levita ay ikasampung bahagi ng buong Israel, kaya ako sinasabing wala silang kaparte sa Israel. So dito malinaw mga kapatid no, na ang mga Levita lamang ang binigyan ng karapatang kumuha ng tithes and offering. Ikapo, no, sapagkat iyon ay kanilang bahagi ayon sa kautusan. Eh si Abraham, hindi pa bahagi ng kautusan na yon. Kasi nauna si Abraham bago ibinaba yung kautusan. No? Pero si Abraham ay nagbigay na ng ikapo kay Melchizedek. Tingnan niya. So tinasabi dito, gaano kadakila si Melchizedek? Gaano nga ba kadakila itong taong ito? No? Sabi dito mga kapatid, si Melchizedek ay hindi kabilang sa lipi ni Levi. Ngunit tumanggap siya ng ikapong bahagi mula kay Abraham at pinagpala niya ang taong ito na pinangakuan ng Diyos. No? Bagamat si Melchizedek, hindi nga alam kung saan siya lahi ng galing. No? At hindi pa naman nag-exist yung lahi ni Levi sa panahon na yan. Pero tumanggap siya, tinanggap niya yung offering na ibinigay ni Abraham, yung ikasampung bahagi ng kanyang mga samsam. No? Hindi naman diya sinabi na nung inutos na Diyos na ano na sakupin niya yung mga bansa. Hindi inutos ng Diyos na after niyan pumunta ka kay Melchizedek tapos magbigay ka ng ikapo. Walang ganong inutos sa kanya, no? Pero dahil sa kanyang sariling pagpapasya, pinuntahan niya si Melchizedek at nag-ikapo siya doon. Tinanggap naman yun ni Melchizedek. Bakit? Dahil nga siya ay punong pari, no? Sabi dito, hindi maipagkakaila, ito hindi maipagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa sa kanyang binabasbasan. Which is actually true. No? Ang hari, siya ang nagbabasbas sa mga taong binibigyan niya ng katungkulan. No? Kasi nga, mas dakila ang hari kaysa dun sa binasbasan niya. So kung nakukuha ba natin yun? So si Abraham, nung siya ay nagbigay ng ikasampung bahagi kay Melchizedek, pinagpala niya yung ikasampung bahagi na yun at binasbasan niya si Abraham. Ang ibig lamang sabihin nun, si Melchizedek ay mas dakila kay Abraham. Sabi dito, kaya't masasabi, ito sabi sa 8 pala, ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan. Sabi diyan. Ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kautusan. Sa kasulatan. No? Ayon sa kasulatan. No? Hindi nga alam kung kailan siya namatay. Ibig sabihin ng hindi alam kung kailan siya namatay, hindi alam, walang evidence ang kasulatan, no? Na namatay nga si Melchizedek. So ibig sabihin siya ay nabubuhay. Alright? Sinasabi dito, ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan. Sabihin, may kahinaan. Merong tinatawag na limitasyon. Pero si Melchizedek, ayon sa kasulatan, ay buhay. Magpasa hanggang nung sinulat ito kasi turing niya dito buhay eh. So, ibig sabihin, hanggang sa panahon na sinasalaysay ng author, itong Hebrew 7, buhay pa din si Melchizedek. No? Paano kaya nangyari yon, mga kapatid? No? Kaya't masasabi na rin na maging si Levi, kasi sabi dito kaya't sinasabi na rin na maging si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Sa paanong paraan?
no? Ibig sabihin, no, yung mga Levita na binigyan ng karapatan ng Diyos tumanggap ng ikapo na tinatawag na mga pari ng kataas-taasang Diyos, na si Aaron ang kanilang ulo dahil si Aaron ang kanilang pinakapunong pari, nagbigay din sila ng ikapo kay Melchizedek. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat nung nabubuhay si Abraham, nasa kasukasuan na niya yung Israel. Sabihin, hindi pa nabubuo yung Israel. Bahagi na ng Israel si Abraham. Bahagi na ni Abraham yung Israel sapagkat sila yung mga anak ni Abraham. No? So tayo din, no? Bahagi din tayo nun sapagkat tayo ay mga anak na rin ni Abraham. Ang ibig lamang sabihin nito mga kapatid, no? Ang mga Levita binigyan ng katungkulan na bigyan ng Diyos para sa templo, no? At ang kanilang ama na si Abraham ay tinuturing nilang dakila kaysa sa kanila. Sapagkat ang kanilang ama, tawag nga nila amang Abraham eh. Ang kanilang ama ay dakila kaysa sa kanila. Pero may mas dakila pa kay Abraham. Ayun ay si Melchizedek na kanyang binagyan ng kanyang ikapo. Sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. Ibig sabihin, no, yung mga ginagawa ni Levi sa panahon sa panahon ng mga Levita, no, ay foreshadowing, no, nung tatanggapin nilang katungkulan as bilang mga pari ng Diyos. Kung saan binigyan sila ng bahagi na ikasampung bahagi ng buong Israel. No? Sabihin, ikapo ng buong Israel sila ang tumatanggap. No? So gaano nga ba kadakila si Melchizedek? Yun lang naman, ganoon lang naman siya kadakila. Si Abraham na siyang ama nating lahat, no, ay nagtikapo kay Melchizedek. Ganon kadakila si Melchizedek. No? Ganon kadakila si Melchizedek. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautosan ay ibinigay sa mga Israelita. Ito ang sabi dito, pakinggan natin. No? Kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinakailangan pa ng iba pang pagkapari ayon sa pagkapari ni Melchizedek at hindi ayon sa pagkapari ni Aaron. Nang baguhin ang pagkapari, kailangan din baguhin ang kautosan. Ang ating Panginoon ng paring tinutukoy dito ay kabilang sa ibang lipi kung saan wala ni isa man na naglilingkod bilang pari. No? Alam ng lahat na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ni Juda at tungkol sa liping ito ay walang sinabi si Moises tungkol sa mga pari. So ito ay talinghaga, no? Misteryo. Pero sa atin hindi ito misteryo, no? Sabi dito mga kapatid, no, ang pagkapari ng mga Levita, kung ang pagkapari ng mga Levita ay walang kapintasan, hindi na sana kinakailangan pa ang ibang pagkapari ayon sa pagkapari ng Melchizedek. So sinasabi lang dito na yung pagkapari pala, yung pagkasaserdote, yung priesthood pala ng mga Levita, may kapintasan. Meron palang kahinaan. Ano kaya yung mga kahinaan na yun? Ano kaya yung mga kapintasan na yun? Hallelujah. Ito list down natin, to mahalaga to. Ayon sa kautusan, mga kapatid, no, merong iba't ibang uri ng offering. Alright? Merong iba't ibang uri ng offering. Tingnan natin yung mga offering sa Bible. Merong burnt offering, may grain offering, may peace offering, may sin offering, at may guilt offering. So, ang daming offering pala na nag-i-exist yan. Hindi ko na i-explain, no? Ang i-explain lang natin dyan, itong sin offering. Diyan muna tayo magpo-focus. Kasi, bawat offering kasi, meron niyang reason kung bakit ginagawa, mga kapatid, no? Pero, obviously,
Itong peace offering, tsaka sin offering, tsaka guilt offering, alam nyo na yung reason kung bakit sila ginagawa. Kasi obvious naman sa pangalan, sin offering. Ginagawa yung offering na yan pagka nakakasala. No? So ano ba yung kapintasan ng pagkapare, ng pagkasaserdote ng mga Levita? First na kapintasan, mga kapatid, no, is physical lahat ng paglilinis. Physical lahat, literal lahat ng mga ginagawa nila. Example, no? Example, yung pagbabayad nila ng kasalanan, no? Physical. Sa pamamagitan ng mga hayop, sa pamamagitan ng mga dugo, no? Yung kanilang paglilinis, physical din sa pamamagitan ng tubig, no? Ang tinatawag nating baptism. Sa ano kasi sa lumang tipan, ang baptism nila meron din naman. Ang tawag nila doon mikve, no? Mikve. Ito ang ritual na paglilinis nila pag sila narumihan o kaya sila may sakit, no? O kaya yung babae ay may dalaw, no? Doon sila kailangan nilang linisin. Physical cleansing ang tawag doon, no? So focus muna tayo sa sin offering. Bakit may kapintasan yung sin offering nila? No? Sabi dito sa Leviticus 4, sa Leviticus 4 verse 22 to 23, sabi diyan, ito tungkol to sa mga pinuno. Kung ang isang pinuno o priest, kasi usually yung mga priest yung mga namumuno sa panahon na yun. Si Moises kasi, 'di ba? Si Aaron, sila ay mga Levita, no? Pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil sa nakagawa siya ng isang bagay na ipinagbabawal ni Yahuwah na kanyang Diyos. Sa oras na malaman niya ito ay maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan, no? Sa ibang salin, yan. Kung nakagawa ng hindi sinasadya, di sinasadya sa alinmang sa lahat ng bagay na iniutos ng Panginoon niyang Diyos na huwag gawin sa kautusan, no, ng Diyos, ay kailangan niya maghandog ng kambing na walang kapintasan, no? Kung naano na siya, kung nalaman na niya na nagkamali siya, kailangan niya maghandog ng kambing na walang kapintasan para mabayaran yung kanyang pagkakasala. Alright. Kaya nga sinasabi ko palagi, mga kapatid, no, magkaiba yung pagbabayad sa kasalanan at pagpapatawad. Pwedeng maging isa yon, pero magkaiba yon, no? Unang-una, pagka nagkasala ka, may kailangan magbayad ng kasalanang ginawa natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So may kailangan magbayad, no? Dahil meron nasira. Ano ba yung nasira pag nagkakasala tayo? Ano ba yung nasisira? Nasisira yung tipan ng Diyos sa atin. Dahil ang tipan ng Diyos, 10 utos. So every time na nilalabag natin yung 10 utos, sinisira natin ngayon yung tipan ng Diyos sa atin. At may kailangang magbayad, no? Kahit naman sa law natin ngayon, pagka may nagkamali, may nagkasala, traffic nga, 'di ba? Nagkamali ka sa traffic, titikitan ka eh. So may kailangan magbayad ng ticket mo, 'di ba? May kailangan magbayad ng ticket mo. Hindi naman titikitan ka, warning lang eh, no? Ganun pwede sana, no? Hopefully may ganun. O to, warning sa'yo to, ticket mo. Hindi mo na kailangan bayaran yun kasi warning lang naman. Pero dito, sabihin, nagkasala ka, may kailangan magbayad nun. At sa panahon ng mga Levita, sila yung nangangasiwa ng pagbabayad ng Israel sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng sin offering. No? Sin offering.
So dito, yung pagka ang pinuno, hindi niya sinasadya nagkasala siya at nalaman niya nagkasala siya, pwede siyang maghandog ng kambing para na walang kapintasan para mapatawad o mabayaran ng kanyang kasalanan. Alright. Yung next natin, paano naman kung mga tao, mga normal na tao lang kasi yung mga pinuno no? Mga pinuno kasi yun. So paano naman pagka normal lang tayo, no? At kung sinong karaniwang tao sa bayan ay magkasala ng di sinasadya din sa paggawa ng alinmang mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at maging makasalanan, kung maipakilala sa kanila ang kasalanan niyang pinagkakasalaan. Kasi pag di mo alam na nagkakamali ka, nagkakasala ka, hihingi ka ba ng tawad? 'Di ba? So ibig sabihin dito, ah pag nalaman na nila na mali sila doon, maghahandog na sila. Alright? So dito, sabi dito, ay magdadala siya ng pinakaalay niya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. No? So sa pinuno, lalaking kambing na walang kapintasan. Sa ano naman, babaeng kambing. Ilang kaya hayop nila doon? Hindi ko alam kung gaano kadaming hayop yung meron sila doon. Na gaano kadami yung karaniwang tao. Yung mga pinuno, pwedeng mga ano lang yan 100, no? Israel yun. Gaano kadami yung karaniwang tao doon, mga kapatid, no? So, ibig sabihin, dapat libo-libo-libong hayop yung meron sila doon. Kasi kung palagi sila nagkakasala. Tandaan natin, no? Sabi dito, kung hindi sinasadya. Pero tandaan natin ang Israel, sinabi na sa kanila kung ano yung mga mali. No? Sabihin, kung may nagawa man siya na hindi niya sinasadya doon at malaman niya, na-realize niya, mali nga pala yung ginawa ko, doon sila makapaghahandog. No? At next natin ay Leviticus 4:3. Ano ba yung ano ba yung nakasaad sa Leviticus 4:3? Yan. Kung ang pinahirang sacerdote ay magkasala ng gayon nang magdala ng sala sa bayan, ay maghahandog nga siya sa Panginoon ng kanyang kasalanan na ipinagkasala at isang gurang toro na walang kapintasan at pinakahandog dahil sa kasalanan. So ito naman mga kapatid, no, hindi ko alam kung punong pare yung sasabihin dito sa ano. Ayan, no. Kung ang pinakapunong pare naman yung magkasala, yung ihahandog niya naman ay toro, batang toro. So walang exemption. Walang exemption. Sabihin, mula sa pinakapunong pari hanggang sa mga alagad niyang mga pari, sa mga anak niyang mga pari, magpasa hanggang sa mga taong nasa karaniwan, lahat sila ay dapat maghandog, no? At kung meron kayong mapapansin dito, no, sa paghahandog nila, walang requirements ng pagsisisi. Nakita niyo yung kahinaan ng kanya ng pagkasaserdote nila, no? Ibig sabihin, pag nalaman mong mali ka, maghandog ka ng kambing. Pero hindi required na magsisi dun sa kasalanan ginawa mo. So ibig sabihin, no, kung ako, karaniwang tao at mayaman, magpadami lang ako ng mga kambing, 'di ba? Tapos pwede na yung investment ko sa mga kasalanan gagawin ko. 'Di ba? Nakita niyo ba? Kaya nagagalit ang Diyos eh. Bakit? Kasi nga ginagawa nilang investment yung mga kambing, yung mga paghahandog na parang may ihahandog naman ako kaya okay lang kahit magkasala ako. Gets nyo? Nakita nyo yung loophole, nakita nyo yung kahinaan ng pagkasaserdote ng nila Aaron, no? Kaya may mga bagay sa Israel na hindi pa rin nababago. Kaya may mga bagay sa Israel na hindi pa rin nagtatransform. Kasi nga, kaya nilang paikutin yung kautusan. Kaya nilang
kumuha ng loophole, no? Pero ang Diyos, ano ba ang sabi ng Diyos, no? Natutuwa ba siya sa ganong ginagawa ng Israel? Hindi. Ano ang sabi ng Diyos sa 1 Samuel 15:22? Ang sabi niya diyan, sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahuwah ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahuwah kaysa paghahandog. Ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. So ibig sabihin mga kapatid, no, obedience is better than any sacrifice na gagawin mo. Dahil first of all, hindi ka magsisin offering kung sumusunod ka naman sa Diyos. Ibang offering pwede mong gawin, yung rice offering, yung grain offering, no? Yung ibang peace offering, mga ganyan, no? Pero hindi ka magsisin offering kung hindi ka naman nagko-commit ng sin. Kaya ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya kaysa maghandog tayo ng mga offering na haing handog. Nakukuha po ninyo? Yun ang nais baguhin ng Diyos. Nung may mga sinasadya at di sinasadyang kasalanan eh. Yung nabasa natin kanina, di ba sabi, kapag nakagawa siya ng kasalanan hindi niya alam o hindi niya sinasadya. Pero may mga kasalanan kasing sinasadya. Ano yung example na kasalanan na sinasadya? Yung kasalanan ni David. Hindi niya pwedeng sabihin, Lord, hindi ko po sinasadya na ipatawag si Bathsheba sa kwarto ko para may mangyari sa amin. Tapos yung kanyang asawa, i- i-frontline do sa labanan, hindi ko po lahat sinasadya yan. No? Sinadya yan ni, ano, alam niya yon, alam niya yung kasalanan na yon. No? At dahil nalaman niya yon, actually, nalubog siya eh. Nalubog siya sa katuwiran niya. Pero ni-rebuke siya sino nag-rebuke sa kanya? Sino? Samuel? Ay, Nathaniel? si Samuel ba? Nathaniel? Nathaniel. Si Nathan, Si Nathaniel, ni-rebuke siya, no? Akala mo ba hindi alam ng Diyos yung mga kasalanan ginawa mo? Kasi inaano niya eh. Dinideny niya eh. Parang hindi naman niya dinideny. Inaano lang niya. Parang nagmamaang-maangan ba? Na parang wala. No? Pero nakikita ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa. Ang tanong, doon ba sa kasalanan na yon, ah, nag-sin offering siya? Tinanggap ba ng Diyos yung sin offering niya? Hindi. Bakit? Dahil yung sin offering is para sa kasalanang hindi mo naman sinasadya. No? So anong ginawa niya? Di ba nanalangin siya? Ano mga panalangin niya, no? Basahin natin yung panalangin niya, mga kapatid, no? Tandaan nyo, mga kapatid, no? Lahat ng kasalanan na babayaran, araw pa ng pagtutubos. Isang beses lang yun sa isang ano. Pero yung mga sin offering na ginagawa nila, hindi cover yung mga kasalanang sinasadya mo gawin, no? Kahit naman sa ngayon eh, sa renewed covenant, no? Kapag gumawa ka ng bagay na sinasadya mo, hindi compulsive hindi ka napipilitan at wala kang guilt, wala nang offering na cover sa'yo. Di ba sinasabi doon? Sa Hebrews 10, no? Pero dito, meron naman kasing guilt si David, no? At inihingi niya yun ng tawad sa Diyos. Pinatawad ba siya ng Diyos? Yes. Pero yung kabayaran ng kasalanan niya, siningil ng Diyos sa anak niya. Sino ba yung anak niya na namatay? Di ba? Namatay yung unang anak nila. Oo, yung Kailangan unang, kasing may magbayad ng kasalanan. At hindi nabayaran ni David yun. No? So I hope naiintindihan nyo. Magandang intindihin to. No? Sa lahat ng kasalanan ginagawa natin, sinasadya man o hindi sinasadya, nagbabayad tayo ng kasalanan. So noon, ang pagbabayad nila, ito physical.
Pero yung pagbabayad natin ngayon, paano kaya? Wala ng templo, wala ng levita, wala ng punong pari na na physical, no? So sa paanong paraan kaya? So, balikan natin si David, no? Si David, hindi siya naghandog, nagpray siya. Siya ay nagrepent. Repentance ang tawag doon, no? Yun ang kulang doon sa pagkasaserdote nila Aaron. Repentance. Yung hindi mo na uulitin, no? Yung mga kasalanan niya like pagpatay, like pangangalunya, no? Mga sinasadyang kasalanan yan. Mabibigat yung kasalanan na yan, no? Sa ano kasi, sa ah, sa pagsisinungaling, yan, pwedeng compulsive yan eh. Ano ba yung compulsive? Ano ba yung compulsive? Pwede napipilitan ka lang, no? Sino ba yung mga napipilitan lang? Nung si Abraham, 'di ba? Nagsinungaling siya na asawa niya si Sarah. Kasi nga, iniisip niya papatayin Ah, siya. So, ibig sabihin, nagsinungaling siya, pero compulsive yun. Hindi niya yun oo. gusto na gawin. Pero ginawa niya, no? Cover siya ng paghingi natin ng tawad sa kautusan. Yung mga ganong mga senaryo, ba? Gaya ni sino pa ba? Si Si Rahab. si Rahab, Hmm. no? Paano ba natin nasabi na pipilitan siya? Dahil kung sinabi niyang yung totoo doon sa mga kawal, pakukusahan din siya. Ba't mo ginawa yan? Sumama ka na sa kanila. Di ba? Ito. Sinugi siya kasama ng mga sambahayan niya, no? So, naintindihan natin yung mga sinasadya. Yung pagpatay, may mga hindi sinasadyang pagpatay din naman, no? Aksidente lang, alright? Pero pagka sinasadya mo yung pagpatay, ang kaparusahan nun sa law of Moses, kamatayan din. Pati yung adultery. Kasama na din yung pag-break ng Sabat, no? Kasama na din doon. Kapag hindi mo pa kasi alam, tas hindi winawalang halaga mo, no? So may parang hindi ka pa naman talaga guilty pagka ganun. Pero kapag pinaalam na sa'yo, no? At tinutuloy-tuloy mo pa din yung kamalian, mga kapatid, no? Doon na tayo nagkakaroon ng kasalanang sinasadya. Alright. So, ibig sabihin ba nun, mas okay pa lang hindi ko nalaman ng kautusan kasi hindi pala ako guilty? No. Tandaan na, tandaan natin, no, yung mga hindi sumusunod sa kautusan, wala kasing there is no excuse pagdating dun sa last judgment. Kasi ang bubuksan dun libro ng kautusan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po kasi alam yan eh. No? Hindi natin pwedeng sabihin yun. Dahil ipapahayag yun ng Diyos sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. No? So let's continue. Babalikan pa ba natin yung kay David o let's continue na lang, no? Kasi sabi nun ni David, i-summarize ko na lang mga kapatid, no? Hindi mo na isang handog, burnt offering. Ang nais mo ay puso ang handog ko sa'yo. Yun ang sinasabi niya, no? Na, sige na nga, baka sabihin na tayo. Burnt off, basahin natin dito sa Psalm 40. Salmo 40, basahin natin mga kapatid, no? Yan, para mas maintindihan natin, no? 6. Sabi dito sa 6. Sa 6 tayo magsimula. Ang mga pang-alay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin,
hindi mo ibig sa dambana ay dalhin. Bakit kaya? Handog na sinusunog at mga kaloob, hindi mo naisin upang salay iyong patawarin. Alright, no? Dahil ginagawa ng tradisyon ng pag-aalay, no? Paghahandog. Which is ang dapat lang naman, maghahandog ka ng pag nagkamali ka. Pero ginagawa mo ng parang tuloy-tuloy ka pa din sa pagkakamali, no? Ibig sabihin, tinutuloy-tuloy mo na sinasadya mo na yung pagkakamali. Kaya hindi niya nais yung mga handog. Alright? Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, ito sabi niya, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundin ng iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Yan, no? So, ibig sabihin, ang nais ng Diyos, yung ating puso, yung heart natin, na mag-repent, no? At bumalik sa turo ng kautusan ng Diyos, no? Ang nais ng Diyos, sundin natin siya. Hindi niya nais yung mga handog na susunugin. No? Ang nais niya ay sumunod tayo sa Kanya. Obedience is better than sacrifice. Alright. So let us continue. Hallelujah. Secondly, yung physical, yung offering, mga offering sa lumang tipan. Secondly, yung cleansing. Alright, yung cleansing. Tandaan natin, no? Merong tinatawag na physical cleansing at spiritual cleansing. Yung nasa lumang tipan, yung nasa mga Levita, mga kapatid, ang ginagawa nila ay physical cleansing. Basahin natin sa Numbers 8 verse 7. Ganito ang sinasabi. Bisikan mo sila ng tubig na napanlinis ng kasalanan, paahitan ang buo nilang katawan at palabahan ng kanilang kasuotan. Basahin natin sa mas sobrang sobrang babaw naman ng pag-translate. Tingnan natin dito. Ito ang haba, di ba? At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Ibisik mo sa kanila ang tubig ng panglinis ng sala at kanilang paraanin ang pang-ahit sa buong laman nila at labahan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakalinis. No, ang tawag diyan, no, mikve. Ang tawag diyan ay hindi yan pala mikve. Ang tawag diyan ay cleansing ritual. Ang cleansing ritual nila, lilinisin ka yung katawan mo, pati yung mga damit mo lilinisin din, mga kasuotan, mga garments. All right? Next verse is Leviticus 6 verse 27. Anumang humipon ng laman niyaon ay magiging banal. At pagka pumalansik ang dugo sa alinman damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Yung nadumihan. No? Usually, yung mga paglilinis nila is kapag nadumihan ka physically, like na natalsikan ka ng dugo, no, ng panghandog, kasi hindi naman maiiwasan na mangyari 'yon, no? Kasi nga pag nagkakatay ka ng hayop, talagang magtatalsik-talsik yung mga dugo nun, no? Ang sabi doon, pag nangyari 'yon, labahan nila yung kanilang damit, no? And next is Numbers 19 verse 7 to 8. Tandaan nyo yung pagkakatay, no? Levita pa rin gumagawa na na. Hindi dadalhin doon ng Israelita, nakatay na. Doon sa mga Levita, no? Ang dadalhin nila doon, buhay pa. Buhay pa nila dadalhin doon, tapos yung mga Levita, yung magkakatay. Kasi sila yung nadudumihan, kaya sila yung sinasabihan na magdinis. Alright? So meron din ganito, no? Sa kalalabahan ng saserdote, mga suot ng kanyang paliliguan, ng kanyang daman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento
at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. Ang yaong sumunog sa baka ay maglalaban ng kanyang mga suot sa tubig at kanyang paliliguan ng kanyang laman sa tubig at magiging marumi hanggang sa hapon. No? So ang tubig is a basic uh, instrument ng paglilinis mula noon hanggang sa ngayon. Kasi sa ngayon, baptism, sa tubig din naman eh. No? Wala naman, hindi naman ibang bagay yung ibubuhos sa no? Tubig pa din. Noon, tubig ang paglilinis. Ngayon, tubig pa din naman. Ah. So nauna ang foreshadowing ng paglilinis na yan no sa panahon ni Noah. Ang unang paglilinis na ginawa ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng tubig, di ba? So foreshadowing 'yon ng paglilinis na gagawin ng mga Israelita at yung paglilinis sa atin. Tayo ay nabautismohan sa pamamagitan ng tubig. Alright, no? So ngayon, nakita natin, no? Kahit may mga sakit, kunyari may sakit ka, syempre, pag may sakit ka, hindi ka pwedeng makasama sa pagpupulong, no? O kaya nakahawak ka ng mga maruruming mga bagay, yung mga hayop na madudumi, no? Yung clean and unclean, di ba? Pag unclean, tas nahawakan mo, o kaya pag namatay ng kusa sa gubat, hinawakan mo, madumi ka. So ang kailangan mong gawin, linisin ka physically, no? Pero sa paglilinis mong 'yon, hindi ka pa pwedeng sumama dun sa pagpupulong. Hanggang sa buong maghapon, kinabukasan, pwede ka nang sumama. Ganun yung rule, yung ritual, yung ordinansa na templo, no? Kasama na doon yung mga ginagawa ng mga saserdote. Sila yung mas maging malinis eh. Sila yung dapat mas maging malinis. Kasi sila yung papasok doon sa kabanal-banalan eh, no? Cleanliness is next to godliness. Kasabihan lang yan ha, no? Pero ang ibig natin sabihin diyan, no, na kailangan natin maging malinis talaga. Both physically, lalong-lalo na spiritually. Alright? Sa renewed covenant, no, yung difference ng physical at spiritual. So sa mga Levita, ang focus nila physical cleansing. Sa renewed covenant, dahil ano na nga si Kristo na nga si Yahushua na nga ang ating ang ating punong pari, no? At spiritual na rin yung mga handog. Wala na naghahandog ngayon ng mga toro, kambing. Unang-una napakamamahal noon, mga kapatid, no? Pangalawa, hindi na tayo nasa agriculture na pwede tayong mag-alaga, no? Kasi nga kung nasa subdivision ka, mag-aalaga ka ng kambing, pagagalitan ka ng kapitbahay mo, mga kapatid. Alright? So, ang ibig natin sabihin, no, ang way natin para mapatawad sa kasalanan sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng paghahandog ni Kristo, ni Yahushua. So, wala nang mga paghahandog na kailangan natin gawin. Siya na yung bahalang maghandog para sa atin. Alright? So, may mga paghahandog tayo, hindi na physical, spiritual na. Like, yung pagtulong natin sa iba, yung sarili natin bilang handog, yung puso natin. Alright? Yun yung mga handog na natin binibigay sa Diyos. Yung mga papuri, pagsamba, yan. Sa kanyang pangalan, yun yung mga handog natin sa kanya. Pero yung physical, wala na. So sa spiritual, ganun din. No? Sa renewed covenant, ganito sinasabi. Sabi dito, mga kapatid, sa Ezekiel 36, verse 25, at ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. No? Hindi si Aaron yung nagsasalita dyan. Ang Diyos. So ang Diyos ay spiritual. So yung tubig na tinutukoy dito ay spiritual na tubig. Living water. No? Living water. So lilinisin tayo spiritually ng Diyos. Alright? And then Psalm 51 verse 7, ganito ang sinasabi.
linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa niebe. Yung niebe yung ano yung yellow no sa ibang bansa. And then sa Psalm 51 verse 10, sabi diyan, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Meron na tayong puso, pero ang nais pa din ni David, likhaan siya ng bagong heart, no? So spiritual 'yon, spiritual natin, bagong spirito sa loob natin. Yung matuwid ang nais natin, no? So ibig sabihin mga kapatid, no, kung i-compare natin, no, physical versus spiritual, hindi naman mali na maglinis tayo spiritually. Dapat lang malinis tayo spiritually, no? Malinis tayo physically, no? Wag naman yung anak tayo ng Diyos, ang nirepresenta natin Diyos. Wag naman yung dudumihan natin yung katawan natin, no? Like tatatuan mo ng tatatuan, alright? Templo yan ng Diyos tapos lalagyan mo ng tattoo, mga kapatid, no? So kasalanan yun, mali yun. Dapat natin tratuhin templo. Ang templo malinis, inaalagaan, minemaintain, no? So tayo mga tagapangasiwa ng templo, mga pari, spiritual. Alright? Hindi ayon sa pagkapari ni Aaron kasi hindi tayo lahi ng mga Levita ayon sa kautusan. Lahi tayo ng ah, lahing Pilipino. Di ba? Ibig sabihin, spiritually, lahi tayo ni Judah. No? Kasi naidugtong tayo kay Kristo eh. So ibig sabihin mga kapatid, no, na tayo ay kung sa kautusan according sa lumang tipan, hindi tayo maaaring maging pari. Hindi tayo maaaring magkaroon ng bahagi sa templo. Pero tayo tagapangasiwa ng templo natin ngayon, which is tayo din, ang templo ng Diyos, ng buhay na Diyos, no? So ano tayo tawag doon? Marapat lang na tayo ay maging malinis din physically. Alagaan natin yung templo. Physical, spiritual. Labas, loob. Alright? So ibig sabihin, no, ang difference, ang kahinaan ng cleansing na ginagawa ni Aaron at ng mga Levita at ni Melchizedek, si Aaron physical lang ang kayang linisin. Pero ah si sa renewed covenant, si Melchizedek, kaya niya tayong linisin spiritually na malinis na tayo. Na ang Diyos lang ang gumagawa nun, no? Yung mga paghahandog na ginagawa ni Aaron, no, na pagbabayad ng kasalanan, bayad 'yon sa kasalanan na ginawa ng mga Israelita. Pero yung pagbabago nila, kailangan nilang mag-repent para mapatawad sila ng Diyos. Repentance ang kailangan natin. Kaya nga ang pinapangaral lagi ni Kristo nandito siya, no? Repent for the kingdom of heaven is near, no? Hindi niya sinabing pray, hindi niya sinabing offer. Ang sabi niya repent. Ang repent may sabihin, iiwan mo yung mga kasalanan mo at haharap ka at magpapatuloy, tatalima ka sa utos ng Diyos. Yun ang repentance. Hindi yung pagpe-pray ka lang at iiyak. Repent na yung tawag doon. Hindi. Hindi yung magpupuri ka lang tapos para mas convincing, kailangan mas malakas, may pagluhod pa, no? Pero kung hindi naman nababago buhay mo, di ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi repentance tawag doon. Ano ba magandang tawag doon, mga kapatid, no? Parang ano lang eh, parang tinatanggalan natin yung guilt natin, no? Natanggal mo na yung guilt mo kasi guilty ka eh, na makasalanan ka eh. So in a way, para matanggal mo yung guilt mo is kakanta ka ng kung worship leader ka, kakanta ka ng worship, no? O kaya a-attend ka ng church, physical church pa, no? A-attend ka doon para ma-feel mo na napatawad ka na, no? Usually ganun. O kaya yung iba sa tradition, naghahampas pa ng sarili nila.
no? Para ma-feel nila, ma-convince sila na napatawad na sila. Pero ang pagpapatawad ng Diyos, ha, mga kapatid, ay ang requirement nun, repentance. Hindi lang sorry. No, hindi lang sorry. Kasi kapag sorry, without changes, ang tawag doon, manipulation. Tinatry ba nating i-manipulate, na manipulahin ng Diyos? Sa tingin ba natin, kaya natin manipulahin ng Diyos na paniwalain siya nagsisisi tayo, pero hindi naman. Hindi naman ganun, mga kapatid. So ang sign na tayo nagsisisi kapag nagbabago tayo sa ating mga ginagawa. No? Alright, no? Dami naman natin natututunan ngayon, mga kapatid. So tayo, sa renewed covenant, meron na tayong heart na kaya magsisi, na nagsisisi sa kasalanan. Gaya ng heart ni David. No? Repentant heart. At ano pa, tawag doon, si David kasi, no, na-rebuke siya dahil sa Holy Spirit na nasa kanya. No? Tayo pinangakuan din ng Holy Spirit. Na yung Holy Spirit na nananahan pa sa ating templo. No? So tayo, nire-rebuke tayo lagi ng Holy Spirit ng Diyos na mag-repent. Kung hindi ka na, ano, kung wala nang ganun, mga kapatid, kailangan natin ng revival. Hindi na hindi ka na kinakalibit ng Holy Spirit, no, na magsisi. Tuloy-tuloy ka pa din sa kasalanan, no? Na dapat nating ilapit niyo sa Diyos. Bigyan tayo ng panibagong puso at manirahan ng Espiritu ng Diyos sa atin, no? Repentance, spiritual cleansing, no? Kaya yung gawin ng ating Panginoong Yahusha. Hindi 'yon magagawa, no, ng Old Covenant nila Aaron. Ang kaya ng gawin nila Aaron, linisin tayo sa kasalanan natin sa pamamagitan ng pagbabayad sa kasalanan at linisin tayo physically sa ating mga karumihan. Alright. Sabi dito sa same thinking kasi yan eh. No, na minana ng mga ng mga Pariseo. Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo? Basahin natin sa Mateo 23 verse 25. Ganito kasi sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, no? Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Fariseo, mga mapagpaimbabaw, no? Sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, datapwat sa loob ay puno sila ng panglulupig at katakawan. Alright, no? Dahil yun kasi yung yung tradisyon, yung kaisipan na namana nila na ang mahalaga lang linisin yung labas. Pero yung loob, hindi nila nililinis. Kaya doon nagagalit ang ating Panginoon na wag tayong maging parang eskriba at fariseo. Na nais lang natin maging okay yung paningin sa atin ng iba. Pero deep inside sa atin, hindi natin nililinis. Mahalaga bang linisin ng ating mga sarili? Yes. Kung narumihan ang damit mo, lilinisin mo. Right? So ang best example niyan, dun sa mga Levita, every time na ang parin na nadudumihan ng kanilang mga kargamento, yung mga damit nila, kailangan nila yung linisin sa pamamagitan ng tubig. At doon magiging malinis yung damit na yon. So ang damit na yon sumisimbolo sa ating katauhan. At yung karumihan sumisimbolo sa kasalanan, no? So ibig sabihin, no, na ang mga Pariseo sa panahon na yan, mas concerned sila sa outward image nila kaysa sa inward man. So ang tanong ko, mahalaga bang linisin ang ating mga kasuotan? Yes. Kasi sabi sa Revelation 22:14, ganito ang sinasabi. Sa Revelation 22:14, sabi dito mga kapatid, no, mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang mga damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng mga pintuan.
So dito ang nangaguhugas ng kanilang mga damit. Ibig sabihin, ang damit sumisimbolo sa spiritual. Ang damit ay sumisimbolo sa ikaw. Ang karumihan sumisimbolo sa kasalanan. So mapapalad ang mga naghuhugas ng kanilang damit, ibig sabihin, ang mga natatanggal o nag-aalis ng kanilang mga kasalanan sa kanilang mga buhay. In short, mapalad ang mga sumusunod sa utos ng Diyos na buhay. Sa English, ganito ang sinasabi diyan, mga kapatid, no? Basahin natin sa NKJV. Yan. Blessed are those who do His commandments. Yan ang sinasabi ng English. Yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yung mga sumusunod sa kautusan ng Diyos, sila yung mga naguhugas ng mga kanilang kasuotan. So kung gusto mo bang makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan, gusto mo bang kumain ng punong kahoy ng buhay? Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Linisin natin ang ating mga damit. Alright. So mahalaga yun. Hindi lang labas. No? Pag naglalaba ka, hindi lang naman yung damit mo panlabas, pati underwear, nilalabahan din natin, mga kapatid. So, tayo din, yung body natin, nilalabahan din natin. So, ganun. Inside and out, kailangan natin ma-cleanse. No? Kailangan natin maging malinis. Alright. So, yun ang kaibahan. Yun ang kahinaang tinutukoy ng Hebrews. No? Balik tayo sa Hebrews 6. Nakuha niyo na yung kahinaan? Nakuha niyo na pa yung kahinaan? No? Mahina talaga. Sa tingin ko kung titingnan ko no, nakikita ko yung na merong loophole alright doon. Pero perfect ang Diyos. Ang ina-expect niya kasi yung repentance ng tao. Pero iba kasi yung ginagawa ng tao, hindi nag-repent, nagiging tradisyon. Alright? Saan na po ba tayo mga kapatid, no? Hebrews 7. Yan, sabi dito mga kapatid, no? Nang baguhin ang pagkapari, kinakailangan din baguhin ang kautusan. At bang kautusan na to ay yung 10 utos? Hindi. Ang tinutukoy dito is pagkapari. So ibig sabihin, yung mga ordinansa, yung mga ritual na ginagawa ng isang pari, ayon sa kautusan, ordinansa nila. Hindi Ten Commandments, walang kinalaman yung Ten Commandments dyan, mga kapatid, no? Nung baguhin yung pagkapari, obviously, nung binago yung pagkapari, nagbago din naman yung kautusan tungkol sa paghahandog, 'di ba? Yung Levita kasi karnal. Ibig sabihin ng karnal, physical, yung mga paghahandog nila, yung mga paglilinis nila, no? Yung mga ritual nila, mga ordinansa nila, mga physical 'yon. Pero sa bago nating tinanggap na punong pari which is si Yahusha, iba na yung paghahandog, hindi na physical, spiritual. Iba na yung paglilinis, no? Kasama na spiritual, no? Hindi pwedeng gawin ni Kristo sa langit yung mga ginagawa ng mga Levita sa lupa. Unang-una, di ko alam kung may kambing doon, mga kapatid, sa langit. Hindi ko sure. Hindi ko alam kung may kambing doon, no? At hindi naman sila nagkakasala doon sa langit. Kasi kapag nagkasala sila sa langit, itatapon sila sa lupa, no? Gaya ni Satanas, ni Gadriel, Lucifer, no? So ibig sabihin, tayong lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Yahusha, yung mga paghahandog na ginagawa niya, spiritual. I don't know kung paano, no?
Malamang sa pamamagitan ng pag-intercede, prayer, mga ganon. No? So hindi niya pwedeng i-adapt kasi magkaiba ng ano eh, magkaiba ng lugar. Yung isa eternal eh sa langit, yung isa nandito sa lupa, no? Kaya talaga kailangan baguhin. Naunawaan niyo kung bakit kailangan baguhin. Kailangan baguhin yung kautusan patungkol sa templo. Magkaiba kasing templo. Makalangit na templo, makalupang templo. Alright. Ang ano ko lang kasi dito, concern ko lang, nung binasa to, yung kailangan baguhin kautusan, nire-relate nila sa Sabat. Wala kinalaman doon ng Sabat, mga kapatid. No? Nang baguhin ng kautusan. Ang tinutukoy dyan, sa konteksto, pag di kasi natin binasa tong buong konteksto ng Hebrews 7, pag binasa mo to ng Hebrews 12 lang, a-apply mo talaga buong kautusan ng Diyos, binago. No? Pero sa konteksto, ang pinag-uusapan natin dyan, yung mga ginagawa ng mga pari na ordinansa, kautusan. So yung papalitan lamang yung kautusan patungkol sa mga ginagawa ng mga pari. Sabi dito, ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito sa ibang lipi kung saan siya ay wala naman ni isa talagang naglingkod bilang pari, no? Sa lipi ni Judah. Si Yahushua tinawag na Lion of Judah. Mababasa natin yan sa Revelation 5:5. Yan. Ngunit sinabi sa akin ng matatandang pinuno, huwag kang umiyak. Merong matatandang pinuno pala dun sa no? Sa langit. Sa langit to eh. May mga matatandang pinuno. Tandaan nyo, no? Ito, isipin lang din natin, no? Para makita natin. Ah, si Moises, dahil nga hindi niya kayang pangasiwaan yung buong Israel. 12 tribes yun, mga kapatid, no? Doon dami-dami nun. Di ba? So, ang ginawa niya, no? Ang sinabi ng Diyos, kumuha ka ng mga matatanda sa bawat, lipi. Sila yung magiging, matatanda, mga elders ba? So sa langit, meron din matatandang pinuno, mga elders. So kaya pala, no? Kung ano yung nasa langit, ganun din ang ini-implement sa lupa. Alright, sabi dito, huwag kang umiyak, tignan mo ang leon mula sa lipi ni Judah. Ang anak ni David ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis ng 7 selyo at magbukas ng kasulatang nakabalumbon. So ang tinutukoy dyan, mga kapatid, si Yahushua. Siya yung tinatawag na Lion of Judah. Let us proceed. Yan, sabi dito, alam ng lahat na ang ating Panginoon ay mula sa lipi ni Judah, ang tungkol sa liping ito ay walang sinabi si Moses tungkol sa mga pari. 15. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Alright. Naging pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailan may hindi matatapos at hindi dahil sa lahing pinagmulan na itinakda ng kautusan. Dahil ayon sa kautusan, ang pari lamang ay ang mga Levita. Pero itong si Yahushua, hindi siya nanggaling sa lahi ni Levi. Nanggaling siya sa lahi ni Judah. Na kailan may walang sinabi yung kautusan at si Moises na pagkapari tungkol doon. Alright, no? Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So sa Psalm 110 verse 4, no? Nangako ang Diyos sa ating Panginoon. Kaya nga inalis ang unang alintuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, no? Na discuss na natin kung bakit mahina at walang bisa.
Dahil nga doon sa mga loophole na diniscuss natin, no? Sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ano ba to? Okay. Anahin natin yung dating Biblia. Yan. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal. Walang anumang, walang nagbabago ba, no? At may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nasisilapit tayo sa Diyos. At yamang yaoy hindi naging sa walang sumpa. Sapagkat sila sa katotohanan ay ginamang mga saserdote na walang sumpa, tatapos siya ay may sumpa sa pamamagitan niya o nagsasabi tungkol sa kanya. Sumumpa ang Panginoon at hindi siya nagsisisi. Ikaw ang saserdote, magpakailanman. No? So yung mga tao, yung mga Levita, yung mga punong pari doon, no, ay naging saserdote sila, hindi sa pamamagitan ng sumpa, hindi sa pamamagitan ng oath. Pero si Yahushua ay naging punong pari sa pamamagitan ng isang sumpa. Mababasa natin yun sa Psalm 110 verse 4, no? Psalm 110 verse 4. Ang sabi diyan, sumumpa ang Panginoon at hindi magsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yan. Si Yahushua yan, yung tinutukoy dyan. Sa 22, ay gayon din naman si Yahushua ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. No? Siya ay naging tagapamagitan. Tandaan nyo, mediator si Yahushua, si Kristo. Siya ay tagapamagitan ng mabuting tipan. Ang katotohanan sila'y madami sa bilang na naging mga saserdote sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. No? Kaya pala madami. Kaya pala madaming mga punong pari ang nag-exist. Kasi namamatay sila. Ang tao kasi namamatay, may kahinaan, no? So, syempre, pag namatay yung punong pari, may papalit dapat sa kanya. Ilan taon ba tumatagal ang isang tao, isang punong pari, no? Sa panahon natin ngayon, 100. Hopefully, maka 100 ka, no? Mayroon ka ng premyo sa gobyerno. Sabihin, napaka-rare, no? Napaka-rare. Pag 101 daw, mga kapatid, meron ka na daw 1 million sa gobyerno. So, hopefully, maabot natin yung 100. Yung pala ang susi sa pagyaman, mga kapatid. No? Mahabang buhay. Yan. So, ang ibig ko sabihin, no? Kung 100 lang ang limit ng tao, 100 na edad, eh ilang siglo na ang, di ba? Di napakarami nang nag-exist na punong pare. Alright? Sapagkat sila ay nalilimitahan. No? Datapwat siya, sino tinutukoy niyan? Si Yahushua. Sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. So si Kristo, si Yahushua, ay nabubuhay na magpakailanman. Forever siyang nag-exist. So ibig sabihin, hindi na siya maaaring palitan. Walang makapapalit sa pagkasaserdote ni Kristo. Basahin natin sa mas mababaw, no? Sa MBB tag. Ayan, no? Dahil dito lubusan niya ito. Ngunit si Yahushua ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. No?
Ayan. So ibig sabihin, sa pamamagitan ni Yahushua tayo maliligtas. Bakit? Sa paanong paraan? Dahil siya ang namamagitan sa atin, sa Ama. No? So indication lang to na magkaiba ang Ama sa Anak. Hindi sila iisa. Dahil walang sense kung namamagitan si Yahushua sa sarili niya. No? Hindi na lang niya kunin na lang si Gabriel para mamagitan, no? O kaya si Pedro, total namatay na si Pedro eh. Hindi kunin na lang niya at siya na lang yung mamagitan, no? Pero si Yahushua ay tagapamagitan. Ibig sabihin ng tagapamagitan, siya ang nangungusap sa Ama, nagtatanggol sa atin. Every time na nagkakamali ka ng hindi sinasadya, siya yung nagsasabi sa Ama na patawarin mo po. Yan. Siya ang namamagitan. So may nasusulat ba patungkol dyan na siya ang namamagitan sa atin pagka nagkakasala tayo? Yes. Makikita natin yan sa 1 John 2 verse 1-2. Sa unang Juan 2 verse 1-2, ganito ang sinasabi mga kapatid. No? Sabi ni John, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Yahushua HaMashiach ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi ang mga kasalanan ng lahat ng tao. So kung magkasala man tayo, meron naman tayong tagapagtanggol sa Ama. Meron tayong attorney sa Ama. Yun ay si Yahushua, ang ating punong pari. Alright? At meron din sinasabi sa Romans 8:34. Ganito ang sinasabi. Sa Romans 8:34, sulat ni Pablo, sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Yahushua ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay? Si Kristo Yahushua ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? No? So ibig sabihin, no, nung naupo siya sa kanan ng Diyos, hindi lang basta siya naupo para manood ng mga nangyayari sa lupa. No? Ano ba, ayan, ng mga nangyayari sa lupa. Kundi ang ginagawa niya is namamagitan siya sa atin, no? Sa English, ang ginamit diyan, mga kapatid, no? Intercession. Who makes intercession for us. Si English, intercession ang ginamit diyan. So ano bang meaning ng intercession? Pag sinearch natin ang meaning ng intercession, the action of intervening on behalf of another. Ibig sabihin, imbis na tayo, siya yung nangungusap sa Diyos, kumakausap. Next, the action of saying a prayer on behalf of another. Sabihin, kung pinagpipray ko kayo, no? Nagpipray ako in behalf of you. Parang ganun, no? Intercessor ang tawag doon. Sa mga simbahan may mga ganyan. Naging intercede sila. Intercessor, prayer warriors ang tawag sa kanila. Ano, nagpipray lang sila, nag-intercede sila para sa iba. So ganun ang ginagawa ni Kristo. Para sa atin, siya yung nag-intercede, no? Sa Ama para sa atin. So let's continue. Continue natin, no? Matatapos na tayo, mga kapatid. Sa makatuwid, si Yahushua ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan, no?
dahil siya na nga'y ganap. So hindi na niya kailangan maghandog para sa sarili niyang kasalanan kasi hindi naman siya nagkakasala. At pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao, ito ang ginawa ni Yahushua. Minsan lamang siyang naghandog. Minsan lamang naghandog si Yahushua. At ito'y pang magpakailanman na. So yung mga sin offering na ginagawa ng mga Israelita, hindi na kinakailangan sapagkat isang beses lang naghandog ang ating Panginoon. At yung handog na yon, effective magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili. Yung handog niya, nung pumasok siya sa langit, sa templo, sa kabilang tabing, yung dala niya hindi hayop, kundi yung kanyang sariling laman. Kundi yung sa kanyang sarili bilang isang mainam na handog para sa Diyos. Alright? Ang kautusan ay nagtalaga ng ng mga punong pari na may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan, no? Renewed covenant, dumating si Yahushua, ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. No? So sinasabi nandito, kung ang kautusan na binigay kina Moises, no, at ibinigay sa mga Levita, ay nagsasabing mga Levita lang ang punong pari, no? Manggagaling ang punong pari. Ngunit ang mga punong pari na natatalaga, may mga kahinaan. Namamatay, nagkakasala, nanghihina, nagkakasakit, no? Nasasaktan, natatampo, no? Yung mga ganyan. Mga ganyan yung yung mga kasi nga tao lang, may kahinaan talaga, namamatay. Pero yung pangako ng Diyos na yung sumpa na binigay ng Diyos kay Yahushua, no, ah, nagbigay sa atin ng hope na kahit anong generation pa ang dumating, mapapatawad tayo sa ating kasalanan. Bakit? Dahil siya ay nabubuhay magpakailanman at hindi siya nagbabago, no? Siya ay tapat at siya ay mawain sa atin. At siya, ang Diyos mismo ang humirang sa kanya. So walang walang pagmamataas ang ating Panginoon. Hindi siya nagpresenta na ako na, sige na, ako naman yung anak eh. Ako na lang, 'di ba? Hindi ganoon. Bagkus ang Diyos mismo ang humirang sa anak bilang isang punong pari na mamamagitan sa atin ngayon at magpakailanman. Alright? Actually kahapon kailan ba tayo kung kailan ka kung kailan mo siya nakilala ng lubusan. Simula noon hanggang sa hanggang sa Judgment Day. Kasi sa Judgment Day, kilala ka niya, no? Hopefully kilala kilala niya tayo, no? Pero we have the assurance na kilala niya tayo. Bakit? Kasi kung hindi niya tayo kilala, itatapon tayo dun sa dagat-dagatang apoy. Pero tayo pumasok sa tipan. Tayo sumusunod sa kanyang utos. So kilala natin ang ating pastol sapagkat tayo kanyang mga tupa. No? Ang kanyang mga tupa ay nasisunod sa kanya. At ang mga tupa niya ang nagbigay nun ng Ama. Kilala natin kung sino ang Ama. Si Yahuwah. No? Kaya tayo ay ah, sure tayo mga kapatid na tayo nasa magandang kalagayan. Magpatuloy lang tayo, wag lang tayong bibitaw, no? Tandaan natin kung nagkakamali man tayo, nanghihina, nagkakasala, lumapit lang tayo sa ating punong pari, no? Hingi tayo ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tayo mapapatawad, no? Without doubt. Kasi kung may doubt ka, we cannot please God without faith. So dapat magkaroon tayo ng pananampalataya na kaya tayong patawarin at linisin ng Diyos. Kasi kung hindi niya gagawin 'yun. No? So yun mga kapatid, no? Purihin ang ating Diyos na buhay.
siguro po mga kapatid, no, meron na tayong ah, malalim, no, na pagkakakilala sa ating Panginoon. Sa oras na to, kahit papaano na-build up na yung malalim na pagkakakilala natin sa Kanya. No? Kung ano yung ginagawa niya ngayon at kung ano yung gagawin niya bukas at kung ano yung ginagawa niya kahapon, kung ano yung reason sa mga bagay kung bakit niya ginagawa yun. Kung bakit wala ng paghahandog ngayon, kung bakit tayo naghahandog ng mga spiritual na, no? Kung bakit kung paano tayo ah, kung paano tayo nililinis ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ito yung dahilan na 'yan. Alright. So, yun po mga kapatid, dito po nagtatapos ang ating Hebrews 7. 7, tama? 7, yan. Madami pa tayong pag-uusapan sa susunod. Madami pa namang madami pa namang chapter, no? Pero ako'y masaya na nababahagi natin yung salita ng Diyos. Yung katotohanan, no? Ako, ginagamit lang ang instrumento. Ibig sabihin, ang katotohanan yung salita ng Diyos. Alright? So kung magsasalita ako ng hindi nakaayon sa salita ng Diyos, hindi totoo yun. Dahil ang katotohanan ay nakaayon sa salita ng Diyos. And lahat na sinabi natin, may verse tayong binasa, mga kapatid, no? Bilang patotoo, no? Sinasabi ko nga, mga kapatid, no, na hindi ko kailangan ng ibang tao magpatotoo para sa akin. Ang nagpapatotoo sa akin, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So sa inyo din, ganun din. Hindi nyo kailangan ng justification sa ibang tao. Ang justification natin sa Diyos. Ngayon, kung i-persecute tayo, sabihin mali tayo, hindi nagkakamali ang salita ng Diyos, mga kapatid. At hindi nagbabago ang ating Panginoon. No? Kaya yun po mga kapatid, sige po, tayo po ay manalangin. Ang ating kapatid na si Sister Mary Ann ay nawala po mga kapatid. No? Pero kasama naman siya sa panalangin natin. Hallelujah. Aming Diyos, amang dakila, amang Yehova. Naririto po kami na iyong mga anak, iyong lingkod, hallelujah, na nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat, Ama, sa mga natutunan namin, napakaraming bagay na napag-usapan namin, hallelujah. Ang nais namin, Ama, ay tulungan mo kaming ma-digest lahat ng mga kinain namin ngayon. Natunawin ito at maisa pamuhay namin, hallelujah. Ama, sa dami ng mga bagay na dapat pa namin matutunan, ang tanging pag-asa lang namin ay yung karunungan nagmumula sa iyo. Tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng kalakasan sa lahat ng mga pagkakataon. Hallelujah. At desire yung kagustuhan, Ama, na mas lumalim pa sa mga anak mo na nandito. I just pray for their spiritual life, spiritual journey, sa kanilang paglago, sa kanilang mga pananampalataya, Ama. Bagamat madami pa kami dapat matutunan, kami masaya na sa mga pagkakataon na ito ay nakikilala ka namin na mas malalim at mas mainam. Gayon na rin ng yung bugtong na anak na aming Panginoon, na kailangan namin ng punong pari. At kami ay masaya dahil natutunan namin ngayon na gumawa ka ng paraan upang maging ganap kami sa pamamagitan ng bagong tipan na ibinigay mo para sa amin. At kami ay nagkakaisa ngayon na susunod sa iyo. Hallelujah, sa tipan na yon. At nang yakapin at mahalin ang pagkasaserdote ng aming Panginoong Yahushua. Salamat po, Ama, at sa kapangyarihan, otoridad na ibinigay mo sa aming Panginoon Yahushua, kami ay may katiyakan na kami mapapatawad sa aming mga kasalanan. Kami ay may kalakasang magbago. We can do all things through Christ na nagpapalakas sa amin. Ama, salamat po
At sa mga nawala, sa mga hindi nakadalo, Ama, I just pray na makarating yung mensahe ito sa kanila sa video na 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 aming ginagawa, hallelujah, na ibibigay sa kanila. Na maranasan din nila yung kagalakan, kasiyahan, yung pag-ibig na dulot mo sa amin na nauunawaan na namin ngayon yung mga bagay-bagay na ito. Salamat, Ama, ikaw ang maluwalhati sa buhay ng mga anak mo, patuloy mo kaming ingatan at iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa araw ng Sabat na ito, kami ay hayaan mo nga makapasok sa kapahingahang spiritual at pisikal. At loobin mo nga, Ama, na kami ay iyong pagalingin sa aming mga karamdaman, sa aming mga karamdamang pisikal at spiritual sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Lubalatiin ka, sambahin ka. Ito ang aming samot dalangin na pinakarating namin sa inyo. Sa iyo, sa pangalan namin, Panginoong Yahushua. Amen. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. At sige po, pwede na natin